Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Sa araw pong ito ay pagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa Aklat ng Mga Gawa. Tayo po ngayon ay nasa dulong bahagi ng chapter 2 verses 42 hanggang 47, pinamagatan po natin itong The Marks of a Healthy Church. Dito po sa mga talatang ito, ipinapakita sa atin ng mga talata ng Aklat ng Mga Gawa kung ano ang palatandaan ng isang malusog na iglesia. Ating pong basahin ang mga talata at samahan po ninyo ako. Acts 2:42 to 47. They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. All the believers were together and had everything in common. They sold property and possessions to give anyone who had need. Every day, they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Pagpalain nawa ng Panginoong Diyos ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito'y ating pagbubulay-bulayan. Bago po natin puntahan ang context o yung immediate context ng mga talatang ito, puntahan muna natin kung ano ang tema ng Acts chapter 2 beginning verses 42 hanggang 47. Ano ang theme? So the theme is the Spirit-filled church is devoted to the Word, devoted to fellowship, devoted to worship and prayer, and God uses the church as a powerful witness in the world. Ito po yung theme. Ito yung makikita nating aral sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 2, 42 to 47. Now, let us go to the immediate context of the verses. Ano ang immediate context? Acts chapter 2, 1 to 13, ating pinag-aralan noong nakaraang mga araw, the coming of the Holy Spirit at Pentecost, and because of the coming of the Holy Spirit, they were baptized, they were filled, they were empowered. At ang mga alagad, nagsalita sila ng iba't ibang wika at ang mga wikang ito'y naiintindihan. It is not an intelligible tongue, kagaya ng ginagawa ng mga Pentecostal ngayon. Itong mga wika na binanggit nila dito sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 2, wikang naiintindihan. Tandaan po natin, gaya ng ating pagtuturo noong nakaraan, kung sa Torre ni Babel, pinaghiwa-hiwalay ng Diyos ang wika, dito po sa Aklat ng Mga Gawa, pinag-isa ng Diyos ang wika, bagamat they speak different languages pero naiintindihan. Ang Torre ng Babel, dahil sa kagustuhan ng tao na itaas ang kanyang sarili, pinaghiwa-hiwalay sila ng Diyos. Subalit ang Diyos sa Aklat ng Mga Gawa, sisimulan niya ang kanyang iglesia, kaya kailangan niyang buklurin ang kanyang mga pinili at ang kanyang iglesia sa pamamagitan ng isang wika. So ano po ang nangyari? Acts 2, 14 to 36, nagsermon si Pedro. Dati si Pedro, sa pamamagitan ng kanyang takot, nang hinuli ang Panginoong Hesukristo, 3 beses niya itong ipinagkanulo. Subalit dito, nanindigan si Pedro ng buong tapang. Ang mga tao na hindi naiintindihan yung mga alagad, ang sabi nila, mga lasing itong mga taong ito. They accuse, they mock the believers and the apostles, at ang sabi nila, ito'y mga lasing. Pero si Peter, nanindigan siya at ipinagtanggol niya, kinausap niya yung mga tao, sabi niya, hindi yan mga lasing. Sino naman na magiinom ng 3rd hour in the morning? At yung 3rd hour in the morning, 9 a.m. yun po'y oras ng pananalangin para sa mga Hudyo. At ipinagbabawal sa kanila ang pag-inom ng alak ng mga oras na iyon. Kaya nanindigan si Peter, and after na manindigan, ano po ang mababasa natin sa pag-aaral natin kahapon, Acts 2:37-41, nagsermon si Pedro, itinuro niya kung sino si Jesus, anong ginawa ni Jesus.
Siya'y namatay, pinatay ng mga tao, subalit binuhay ng Diyos, umupo sa kanan ng Diyos. At itinuro ni Pedro ang ebanghelyo na ang kaligtasan ay matatagpuan sa Panginoong Yesus. At dahil doon, sa ating pag-aaral kahapon, 3,000 ang naligtas at nabautismuhan sa isang sermon ni Peter. And this is the birth of the Christian Church. Ngayon, pupunta tayo sa Acts 2:42 hanggang 47. Dito naman, si Lucas ibinigay ang unang deskripsyon ng pamumuhay Kristiyano sa isang spirit-filled community. Ano na ang ginawa ng mga alagad pagkatapos na makapag-sermon si Pedro? Kinabukasan, ano na ang naging buhay ng unang simbahan? At dito po sa Acts 2:42 hanggang 47, makikita natin kung ano ang gawain ng isang healthy church. Mga kapatid, in every generation, believers have asked, what does a healthy church look like? Paano nga ba makaklasify ang isang simbahan kung ito'y healthy? Maganda rin itong tanong na ito sapagkat pwede nating tingnan yung dinadaluhan nating simbahan kung ito ba'y healthy church. Pumupunta ka sa simbahan kung madalas o kung madalang, kung kailanman o kung kaanib ka sa isang simbahan, sa umagang ito, pwede tayong bigyan ng idea ng aklat ng mga gawa kung ano ang larawan ng isang healthy church. So the question is, what does a healthy church looks like? So, ang sabi po, a healthy church is not about numbers. It is not about programs or even buildings. So ito po ba ang healthy church? Does a healthy church is all about the numbers? It's all about the programs or a building? Tingnan po natin mga kapatid sapagkat sa Acts chapter 2, after the Holy Spirit came at Pentecost, we are given the earliest portrait of the church. Ang mga talata po sa ating harapan shows us what God desires His church to be. It is a church not based on human invention, but on a spirit-led devotion. Imagine ninyo mga kapatid ang isang bata, ang sanggol na bagong silang. Ano po ba ang mangyayari sa sanggol na bagong silang? Ano po ba ang kanyang kalagayan? Di po ba ang isang sanggol na bagong silang ay very dependent? Why? Because the baby is or was so fragile na po, at bagamat punong-puno ng buhay, bagamat makikita natin ang potential ng buhay at kalakasan sa batang ito, pero kailangan ito ng isang marubdob na pag-aalaga. The early church was just newly born, but it displayed remarkable vitality. Take note mga kapatid, the church is never without a problem. Walang problemang, walang simbahang walang problema. Walang ipinanganak na kaya na niyang gawin ang lahat ng kanyang kayang gawin. Kailangan niya ng isang pagtuturo, ng unti-unting pag-usad, at kailangan ng isang tagapag-alaga. Kaya ang pangakong Santong Espiritu ang siyang gagabay, mangunguna at magbibigay ng empowerment sa simbahan. Kaya dito po mga kapatid, bilang pasimula ng simbahan sa Acts chapter 2, tingnan natin ano ba ang kanyang mga marka ng pagiging malusog na simbahan. So these verses gives us 4. So medyo mabilis lang tayo ngayon. 4 essential marks of a spirit-filled healthy church. Samahan niyo ako at isa-isahin nating pag-aralan ang mga talata sa Acts chapter 2:42 hanggang 47. Ano ang sign? Ano ang marks of a healthy spirit-filled church? 1. A healthy church is devoted to the Word of God. Malusog ang iglesia na ang devotion ay ang salita ng Diyos. Hindi programa, hindi puro kantahan, hindi puro emosyon, hindi puro gusto lang ng kanilang katawan, hindi puro fellowship lang, hindi puro kainan lang.
ang unang-unang palatandaan ng isang malusog na iglesia sa Acts 2:42a. They devoted themselves to the apostles' teaching. They devoted themselves to the Word of God. Mga kapatid, the word devoted means continuous. And not only to continue, but with steadfastness. Hindi po ito casual, but a committed devotion. Hindi po siya kung kailan maisipan. Hindi po siya kung kailan lang gustong magbasa, kundi ang isang iglesyang malusog, nakasentro sa pag-aaral ng Biblia ang kanyang buhay. Amen po ba mga kapatid? So ano pong ibig sabihin ng the apostles' teaching? The apostles' teaching was the message of the Lord Jesus Christ. Ano ba yung mensahe ni Peter kahapon? Ang mensahe ni Peter, yung buhay ni Jesus. Yung kanyang pasimula, yung kanyang kamatayan, yung kanyang resurrection, at ang katuparan ng lahat ng ipinangako ng Diyos. Those were the teachings of the apostles. And the believers, the early believers, were hungry for God's word. Alam nila na hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Panginoon. Alam nila ang importance of studying and learning the Word of God. And in order for them to be healthy, they must be guided accordingly by the Word of God. They did not come, take note, they did not come to church for entertainment. They did not come to church just to be entertained. But they seek the truth that they know can transform. Amen? Kaya kapatid, ikaw, pag pumupunta ka sa simbahan at ang hanap mo ay entertainment, ang hanap mo ay yung malibang, ang hanap mo ay tumawa, doon ka sa comedy bar pumunta, matutupad yun. Kung gusto mo yung malibang, pumunta ka sa sinihan, matutupad yung gusto mo. Pero kung gusto mo ay salita ng Diyos, na madalas ang sabi sa ating pag-aaral kahapon ay humihiwa ng puso, kumukurot sa ating mga damdamin, nagpapakita ng ating mga kamalian, pumunta ka sa isang simbahan na devoted sa pangangaral ng salita ng Diyos, kapatid, lalago ka. Kaya madali naman sukatin yung spiritual growth natin, nakadepende yan sa mga itinuturo ng simbahan Ang mga bagay na alam natin tungkol sa salita ng Diyos, nakadepende yan hindi lamang sa ating pagbabasa at personal devotion, kundi papaano ito tinuturo ng ating mga simbahan. Yung bang sinisimbahan mo, yung dinadalaw mo simbahan, devoted talaga sa paghimay ng salita ng Diyos. Alam nyo mga kapatid, gusto kong gamitin yung salitang himay. Paghihimay. Kami po'y lumaki, apat kaming magkakapatid sa isang mahirap na pamilya. Hindi naman po kami naghikahos to the point na wala kaming makain. Meron naman po laging pagkain, hindi lang humasagana. Laging may pagkain, laging may ulam, pero hindi lang lagi yung gusto namin. Minsan po, sa pamamagitan ng isang itlog, lalagyan ng sibuyas, iluluto ng nanay ko. Alam niyo po mga kapatid, ang nanay ko po ay sinanay kami ng mga anak niya na sinusubuan. Nakaranas po ba kayong nasubuan ng inyong nanay? Ngayon, di na uso yun ngayon, kung ano yung datnan o kung ano yung gusto ng mga bata, nasusunod Ang mga bata, hindi kumakain pag hindi nila gusto Kami nung araw, walang choice. Kasi po, ang oras ng kain, may oras. Pag oras ng almusal, may oras. Pag oras ng tanghalian, may oras. Hindi mo pwedeng lampasan yon. Kung ano man ang ginagawa mo, titigil ka sa ginagawa mo dahil oras ng kain. Dahil ang aming pagkain ay sinusubuan kami ng aming ina. Malaking bagay po iyon. Una, matipid yun matipid. At kapag turn mo na nasubuan, ikaw na, nakapara kayong mga sisiw na isa-isang sinusubuan. Pag time mo na nasubuan, nganga ka na, susubo na sa iyo Ako po'y panganay. Pag sinusubuan ka, minsan ubus na yung naisubo sa iyo, 3 pa yung susubuan. Ang tagal, hindi po ba? Inip ka Pero ang maganda po ron yung word na himay.
yung word na himay. Kapag ang ulam ay isda, hindi ka basta susubuan ng hindi hinimay kasi matitinik ka. Kaya yung nanay, mabuting nanay, pipiraso po ng isda, ihahalo dun sa kanin, bibilugin at isusubo mo. O isusubo sa iyo. Kaya madalang kang matinik kasi nahimay na yung pagkain na ibibigay sa iyo, siguradong healthy na ito. So ang early church, sila po'y devoted sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sa paghihimay-himay ng mga salita ng Diyos. Katulad po na ginagawa natin sa Tinig ng Pag-asa, bawat talata hinihimay natin. Isinusubo na nga lang kung ano ang ipapakahulugan, kung ano ang meaning nito. At wala naman pong ibang meaning yan kapag ang pastor nagbigay ng ibang meaning rather than what the scripture is teaching. Ang tawag doon ay eisegesis. That is the wrong interpretation of the scripture. Yung exegesis, the proper interpretation, pero yung kabaliktaran nun ay eisegesis, improper interpretation of the scripture. At ang mga mangangaral dapat exegesis ang ginagawa. Ine-exegete ang mga talata, expository, one by one, ayon sa tamang konteksto at sa tema ng mga talata. Kaya hindi mo ba kayo nagtataka bago natin talakayin, binibigay muna ang tema. Hindi ka kasi pwedeng lumayo doon sa tema. Hindi po pwedeng nagsermon ng ganito, maya-maya lilipat, iba na naman ang tinatalakay. Out of the theme yon. At hindi lang po yon, one by one, verse by verse, according to its proper context. Ang healthy church, devoted sa ganun. At ang mga lingkod ng Diyos, dapat ganun mangaral ng salita ng Diyos. And believers in the early church did not come to church for entertainment. Walang lundagan, walang sayawan, walang tamborin, walang paikot-ikot doon sa gitna ng altar, kundi full devotion on listening on the word of the Lord. Because they know, hindi ang sayawan ang nakaka-transform, hindi ang kantahan ang nakaka-transform. It is the word of God that can transform human hearts. Amen? Now, to illustrate this, think of a tree planted by the streams of water. Diba? Ang sabi, yan ang sinasabi sa Psalms 1, no? Yung puno na nakatanim sa siping ng agos ng tubig. Ano mangyayari? It grows strong because its roots draw life from a constant source, which is the water. Mga kapatid, ganun din ang iglesia. Ganun din ang simbahan. The church is healthy only when it is rooted in the source of strength. And the source of strength is no other than but the Word of God. Without the Word of God, sabi nga kung hindi ka kumain physical, anong mangyayari? You will be tired, weak, no energy physically. Ganon din naman sa spiritual. Ang hindi pagkain sa mga bagay na spiritual, nakakapagpahina, nakakawalang gana, walang kapangyarihan ang isang simbahang hindi kumakain ng spiritual food, which is the Word of God. Amen? Now, in application, ang tanong ay ito, do we treat God's Word as essential nourishment or just an optional dessert? Ang salita ng Diyos ay hindi dessert na pwede mong i-skip dahil ikaw ay diabetic. Ang Word of God ay essential nourishment. It is not an option. It must and we need to eat the Word of God or we will die. Amen? Ganun kahalaga ang salita ng Diyos. Kaya tanong, kailan ka nagbuklat ng Bible? Kailan ka nagbasa nito? Kailan ka nakinig ng salita ng Diyos? Tapos sasabihin mo, Christian ka? Sasabihin mo, mananampalataya ka? O sige, for the sake of argument, sabihin natin, mananampalataya ka. Anong klase? Malusog bang mananampalataya? Are you a healthy Christian? Or are you sick sa iyong buhay spiritual?
A word-centered church, take note of this, shapes not just our theology, but our daily living. Kaya napakahalaga ng pag-aaral ng salita ng Diyos kasi ito ang magtuturo paano tayo mamumuhay bilang mga Kristiyano. At dito po magtutugma yung ating natutunan at ang ating pamumuhay. Kaya marami po ngayon hindi healthy kasi hindi nagtutugma yung kanilang pamumuhay sa kanilang natututunan. Theology must match our Christian living and how we live our lives. Amen mga kapatid? Number 2. So yan ang una, a healthy church is devoted. Yung una po, a healthy church is devoted to the Word of God. Ang mali ang numbering ko. Number 2, a healthy church is devoted to fellowship. Forgive me with the numbering. Ano po, nagkamali. Nag-automatic po yan pag inililipat ko sa PowerPoint eh. So, a healthy church is not only devoted to the Word, but devoted to fellowship. Kaya sabi ng Hebreo 10:25, wag daw natin pabayaan ang pagtitipon katulad ng ginagawa ng iba. Sapagkat dito sa Acts chapter 2, ipinakita sa atin kung ano dapat ang ginagawa ng isang simbahan. Ang sabi ng Acts 2:42 hanggang 46, and they continued steadfastly in the apostles' teaching and fellowship. So they devoted themselves to teaching. Yan yung kanina. Sumunod, fellowship. They devoted themselves to fellowship. Ano ba ibig sabihin ng fellowship? Fellowship sa Greek ay koinonia. Na ang ibig sabihin niyan, sharing life together. Not just coffee, not just small talk, but sacrificial love. Yan po ang ibig sabihin ng koinonia. Kaya bilang isang iglesia, bilang magkakapatid sa Panginoon, we are sharing life together. Yan po ang ibig sabihin niyan. At pinatunayan niyan saan? Sabi, in the breaking of bread. Ano ba ibig sabihin yun? In the breaking of bread. Meaning they shared meals. Nagmamalasakitan sila. Kapag pinag-usapan po'y pagkain, ito po'y nangangahulugan ng physical well-being ng tao. Ang unang iglesia hindi lang interesado sa espiritual na kalagayan ng mga kapatiran, kung hindi maging sa pisikal na pangangailangan nito. Yung may pagkain, nagbibigay sa walang pagkain. Yung may kasuotan, nagbibigay sa walang kasuotan. Makikita niyo po yung isang community guided by the Holy Spirit. And likely including the Lord's Supper and ordinary meals. Yung breaking of bread does not only speak of communion o yung Holy Communion o yung Lord's Supper, kundi literal eating together yan. They are devoted to that. They are devoted to sharing meals. Alam niyo mga kapatid, ito, makinig po kayo. Para mag-away-away ang simbahan, at madalas ay nangyayari, ang common cause nito, pagkain. I heard of many churches argue about food. Yung hindi nakakain, nagrereklamo, ano ba yan ika? Hindi ako nakakain. Ano ba naman ika yan? Kulang ang handa. Ano ba naman ika yan? Dami-dami, tinago ni ganito, si kapatid na ganito, hindi pa tapos magkain na, nagbabalot na. Ano ba naman ika yan? Daming mga nagsasyaron. At madalas ang mga reklamo sa loob ng simbahan tungkol sa pagkain. At makikita po natin yan pagdating sa Acts chapter 6 Pagdating sa Acts chapter 6, tatalakayin natin doon po ang issue. Ayan na nga po yung kinukwento ko sa inyo. Problema na sa kainan. Kasi habang lumalago ang simbahan, siyempre lumalago ang pangangailangan. Dumadami pangangailangan, dumadami miyembro, yung pagkain, kinukulang. At ito po yung naging issue rin dyan sa Acts chapter 6. Tatalakayin natin yung sa susunod. Pero dito mga kapatid, nagpapasimula pa lang ang simbahan, napakaganda ng kanilang simulain. They shared and devoted themselves to the studying of the Word. And second, they shared meals together. And they cared for one another's need. Makikita natin, they are willing to sell their possessions
Para ano? Para tumulong sa mahihirap na kasama nila. Kaya binenta nung iba, no? Di ba? Makikita natin si Ananias at si Sapphira. Later on, mapag-aaralan natin yon. Pero dito po, ganun yung kanilang layunin. Yung pangangailangan ko ay tutugunan ng simbahan at kung meron ako, itutugon ko sa pangangailangan ng simbahan. Napakaganda. A healthy church is devoted not only to the apostles' teaching, but they are also devoted to fellowship. Anong illustration ito? Katulad ng uling na nandun sa apoy. Kahit ito nagbabaga, tanggalin mo ito doon sa sakulumpol at samahan ng fellowship. It will quickly grow cold. And together, join and put it again on the fire, it will burn brightly again. Ganon kahalaga ang gawain ng iglesia at ang pagtitipon ng iglesia. Madali mo naman itong maranasan, subukin mo. Subukin mo mga kapatid, na 2 linggong sunod huwag kang sumimba. Pangatlo, masasanay ka na. Ika-4 na linggo, 1 buwan, tatamarin ka na. At mahihirapan ka nang makabalik sa loob ng simbahan. Ito ay kung tunay kang mananampalataya. Kasi meron namang hindi talaga mananampalataya, kumbaga ang pagsimba ay parang sakit ng tiyan kung kailan lang masumpungan. Pero kung ikay regular talagang mananampalataya, subukan mong 1-2 linggo kang mawala, you will feel the need. You will feel the hunger. You will feel like never before. An experience like you don't want to be in. Kaya babalik at babalik ka para muling mag-umapaw at uminit ang fellowship. Amen? So bilang application mga kapatid, fellowship is more than attending Sunday services. Fellowship means being part of a family where burdens and joys are shared. Kaya ang fellowship bahaginan ito ng kaligayahan. Sharing ito ng mga burdens at pagbabalikatan sa mga bagay na dapat pasanin at i-enjoy at pagsamasamahan. Now, do we see our possessions as ours alone? Or do we see our possessions as a tools to bless other people? Especially those in the household of faith. A healthy church is devoted to fellowship. Amen? Next, and this is the third, a healthy church is devoted to worship. Sa Acts chapter 2:42c, anong sabi? They devoted themselves to the breaking of bread and prayers. Acts 2:46a, day by day, attending the temple together and breaking bread in their homes, they received their food with glad and generous hearts, praising God. Look at the verses, mga kapatid. Yung worship dito na binabanggit was both formal. Formal in the temple and informal in the homes. Ano ibig sabihin yan? Hindi po ba devotion talaga yan sa pagsamba? Kasi ang pagsamba para sa kanila, hindi lamang sa loob ng temple. Day by day, attending the temple together and breaking bread in their homes. They received their food with glad and generous hearts, praising God. Yung pag-uwi sa bahay, worship pa din yun. Minsan akala natin worship yung sa pagitan ng 10:00 hanggang 12:00 ng tanghali. That is the worship. Pagkatapos pag-uwi natin at magkakainan na tayo, hindi na yun worship. But take note of this. Those are continuation of informal worship sa ating bahay. Kaya napakahalaga mga kapatid, pagsisimba buong pamilya Bakit? Kasi sa oras na ng kainan, doon na pinag-uusapan ano nga ba yung natutunan natin sa sermon ni Pastor. Ano nga ba yung laman ng mensahe? Ano nga ba yung natutunan? Kaya dinidiskusyon ng pamilya. Pero wag nyo namang i-discuss yung mga ilang bang grammar ang mali kay Pastor. Ilang bang mga English ang mali kay Pastor. Hindi ganon. Minsan,
Doon kayo natutuwang mag-discussion eh. Pinag-uusapan niyo yung mga kamalian sa grammar, maling English. Bakit hindi pag-usapan kung ano yung mga sermon, yung pinakalaman ng mensahe na siyang katututunan ng buong pamilya? At dito po sa early church, the early church devoted themselves to worship. They practiced both word-centered worship and table fellowship. Their worship was joyful, reverent, and constant. Makikita po natin dito yung lifestyle of worship eh. Day by day. Look at the word, day by day. Ibig sabihin, ang pagsamba hindi natatapos sa pagitan ng alas 10 hanggang alas 12 ng tanghali ng araw ng linggo. Ang pagsamba, day by day. Amen? And to illustrate, a Christian once said, worship is not the song we sing, but the life we live. Amen? So, kailan ba pumasok yung idea na praise and worship? It's all about the song. Na, ay, ba't wala kayong praise and worship? No? In-associate yung worship sa kantahan. Worship is not the songs we sing. Worship is the life we live. Amen? At napakahalaga nito. The early church joy, the early church joy overflowed into daily living. They worship God day to day. Amen? Now, in application, true worship is not confined to Sunday. It should permeate our homes and daily lives. Tanong, do we approach worship with gladness or just routine? Pumupunta ba tayo sa simbahan excited? Nakakatagpuin natin ang Panginoon at sasambahin natin ang Panginoon, o ito'y routine na lamang ng ating mga buhay? The early church is devoted to the Word, devoted to fellowship, devoted to worship, at pang-apat, a healthy church is devoted to prayer. Acts 2:42d, and to the prayers. Mababasa natin yan. The church that was birthed in prayer sa Acts 1:14 continued in prayer. Diba? Sabi ng Panginoon, huwag kayong umalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo ang Santong Espiritu. So the early church, 120 in all, they gathered together in the upper room. They prayed together. And while they were praying, the Holy Spirit came upon them like a fire. The church was birthed in prayer and continued in prayer. Ano bang prayer? Mga kapatid, prayer is dependence on God, acknowledging that the church power comes not from programs, not on human ingenuity, not on the leaders, but from the Spirit of God. Amen? So ano pong epekto nito? A praying church is a powerful church. Can we say amen? Ang iglesyang nananalangin ay makapangyarihang iglesia. At palatandaan ng isang healthy na simbahan ay ang devoted sa pananalangin. Amen? So in application, are our gatherings marked more by planning than praying? Do we consider praying a priority? Or we just do praying when it is necessary and we like to do? Take note, our gatherings must be marked by praying. A church may have excellent structure, but without prayer, it has no power. Amen? Pang-apat o panlima, this is the fifth, nagkamali po ng numbering eh. A healthy church is a witness to the world.
Makikita natin yan sa verse 43 at verse 47 ng Acts chapter 2. Acts 2:43, and awe came upon every soul, and many wonders and signs were being done through the apostles. So verse 47, and the Lord added to their number day by day those who were being saved. Sa isang sermon ni Peter, 3,000 ang naligtas. At dahil sa pamumuhay ng iglesia na naging devoted sa salita ng Diyos, naging devoted sa fellowship, naging devoted sa worship, naging devoted sa, sa prayer, magre-resulta ito ng magandang patotoo sa mundo. God used their devotion to word, to fellowship, to worship, and prayer to bear witness to the world. The Spirit produced awe. Sabi sa 43, and awe came upon every soul. Namangha ang mga nakasaksi. And miracles, joy, generosity, and conversions happened. Naging magandang patotoo ang simbahan sa komunidad, naging patotoo sa mundo. The Spirit produced awe. Growth came not through marketing strategy, not to multi-level marketing, na kailangan meron kang 12, one from the left, one from the right, na ginagawa ngayon ng mga estratehiya na kahit na whether by hook or by crook, kailangan makabuo ka ng 12. Mga kapatid, growth came not through marketing, but through God's work in and through them. So to illustrate, just as a healthy tree naturally bears fruit, a healthy church will bear the fruit of conversions. Amen? Ang iglesyang malago, magbubunga. Ang iglesyang malusog, magbubunga. Just like any tree that bears fruit, wala kang kailangan gawin kundi palaguin ito at sa kanyang tamang panahon, pag malusog ang puno, magbubunga. Meron po akong mga tanim na upo ngayon. 2 variety ng upo yung aking itinanim. Yung isang upo na galing pa ho doon sa malayo ang aking pinagbilihan. Napakataba, nung puno. Tapos yung isa, payat na payat. Pero ewan ko po mga kapatid, di ko to maipaliwanag. Bakit ganon? Yung payat na upo, siya pa yung namunga ng ubod ng dami, ang taba-taba. At napakalaki, yung nanonood kayo sa Facebook ko. Meron po ako isang upo na talagang sayad na sa lupa eh. Hindi ko po kinukuha kasi gusto ko siyang binhiin. At tansya ko po, lalampas pa siya sa akin, sa height ko. Bakit ganon? Alam niyo mga kapatid, minsan ang pagiging healthy, hindi dahil sa pagiging mataba. Minsan kung sino yung mataba, sila yung hindi healthy. Kung sino yung mataba, siya yung maraming sakit, diabetic, may sakit sa puso, at kung may rayuma, at kung ano-ano pa. At itong upo na to, nakakita rin yung payat na payat, pero ang maganda rito, lahat ng sustansya pumunta sa bunga. Kukwento ko sa inyo yung isa. Kung mamaya, ibibidyo ko, papakita ko sa inyo. Meron akong 4 na puno, na ubod ng taba ng puno. Ubod ng daming dahon. Pero ewan ko po mga kapatid kung bakit ni isang bunga wala. Bakit kaya? Ipinagtataka ko po talaga yon. Pero kung titingnan ninyo, pakadami naman yung dahon. Ang ayon sa mga eksperto, yung kanyang sustansya pumunta sa puno, pumunta sa dahon, hindi pumunta sa bunga. Well, that's about it. May mga ganun eh. At naranasan ko na rin po yan noong nakaraang taon. Nagtanim ako ng talong, naubod ng ganda ng talong.
Ang laki ng puno, ang daming dahon, ang ibinunga isa. Pero pag ang talong medyo payat, hindi naman maraming dahon, pumupunta sa bunga at namumulaklak. Hindi ko po alam kung anong ibig sabihin nun. Pero naniniwala po ako mga kapatid, ang malusog hindi laging nakikita sa maraming bunga. Or rather, sa maraming miyembro when it comes to the church. Kasi ngayon, ang basihan po ng malagong simbahan, numero eh. Nako, ang lagu-lago na nila kasi dami-dami na nilang members. Ang tanong, kumusta naman ang quality ng mga members? Yung bang mga dumadalo na naiintindihan ang kanilang pananampalataya? Alam ba nila kung paano sila naligtas? Alam ba nila ang kaligtasan? Do they have the assurance of salvation? Do they know their faith? At kung paano, minsan po naandun lang sa fellowship dahil sa small group, masaya mag-small group, may kainan sa small group, may kantahan sa small group. Pero in essence, wala namang naiintindihan tungkol sa faith at sa kanilang pananampalataya. Sabihin ninyo kung hindi tayo guilty ng mga ganon. We just enjoy the fellowship, but basically, wala tayong lalim at pagkaunawa sa ating mga pinaniniwalaan. So in application, the church is not called to impress the world, but to faithfully live out the gospel. God Himself builds His church when His people remain faithful. Amen? So, susunod, a healthy church is witness to the world. At to conclude our study for today, the early church was simple yet powerful. It was not about buildings. It was not about budgets. The church is about devotion. Devotion to what? Devotion to the word, devotion to fellowship, devotion to worship and prayer, and the church will become a great witness. As they live this way, God made them a powerful witness. Amen po ba mga kapatid? Now, bilang reflection questions para sa ating pag-aaral, am I personally devoted to the Word or only casually acquainted with it? 2. Do I see my church family as a true community where I give and receive fellowship? Does worship overflow into my daily life with gladness and gratitude? How consistent is my prayer life, both personally and with the church? At panghuli, do I trust that God, not human strategies, adds to the church? Tayo po ito mo. Tayo manalangin. Heavenly Father, make us like the early church, not in outward forms, but in inward devotion. Plant in us a hunger, O Lord, for your word. Plant in us a love for one another, for fellowship. And plant in us a heart of worship and the spirit of prayer. Mga palatandaan ng isang malusog na iglesia ay itanim mo sa puso namin at sa puso ng iyong iglesia. And Lord, may you use us as a witness to this world that many may come to know our Lord Jesus Christ. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen and amen. Magandang araw po sa inyong lahat. Araw ng Wednesday ngayon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.